So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, again, pasensya ulit ha. Medyo, hihinaan na naman natin yung boses natin. Ewan ko kung mahina ba yung boses ko, par. Pero, hihinaan natin ng bagya kasi yun nga, 3 a.m. na kasi dito sa atin. So, pasensya nyo na. Ano kasi, sobrang busy natin talaga sa trabaho natin, na parang sobrang hirap niyang ipagsabay dito sa pagre-react natin para so kailangan nating magpuyat para lang makapag-react So yeah, it's 3 a.m. now. Comment kayo sa baba kung rinig nyo ba yung boses or mahina pa ba siya kasi parang pabulong na lang din ako nagsasalita And yeah, so ang video to is mula kayo sa yung araw. So meron to pabagat na pati ako na sorpresa dito, 4 sa minorya ay ano. So, yan yung panonoorin. Parang I think bali-balita at ito na may babaliktad. Pero ako naman, matagal ko ng kinutuban ako na may babaliktad pa rin talaga sa minorya. Kasi sa politika naman, yung mga politicians natin sometimes balimbing sila. Sometimes kinukutaban lang nila kung malakas na ba yung sinusuportahan nila. 'Di ba? So, yeah. Again, sa yung araw, supportan nyo yun. Tapos syempre, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start! Ligarda, magkapatid na Villar at Estrada, babaliktad na ba? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Yun. Ligarda, dalawang Villar at Estrada, babaliktad na ba? At iiwan ang minorya, ang lihim na laban sa likod ng impeachment ni VP Sara. Sa isang tanong ngayon na tahimik na umiikot sa Senado, may mga senador na bang umanong kinakausap para baguhin ang kanilang posisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan pa natin. Ang isa din sa hindi ko pala maintindihan itong mga DDs kasi masyado nilang minamali yung may rumored kasi ngayon na nililigawan daw ni Escudero yung ibang senador sa minority para lumipat doon sa majority or mag-vote ng convict kay Sara Duterte Masyado nilang kini-question niya na kesyo ganyan daw, bakit daw kailangang ligawan, kailangang kausapin, kailangang something like that. Naakala mo naman talaga yung minorya na yan nabuo, di ba? Na hindi nila kinausap yung mga senador na yan dati. Like sila Ligarda. Di ba? Maraming ang nadismaya kay Ligarda, di ba? Nung lumipat siya ng bakod. Kasi si Ligarda, noon talaga yan may paninindigan tapos ngayon biglang lipat sa minority. Diba? Tapos sila yung naging majority. Do you think hindi kinausap yun? Diba? Para pumunta dun sa kibila si Ligarda. Yung mga Villars, do you think walang ganong nangyari? Diba? Si Cayetano nga, diba? Kinausap niya nga si Bato Siya nga yung nag-ano kay Bato na pumunta ka dito sa Senate. Diba? So, dapat hindi kayo magulat sa part na yan. Kasi natural talaga nangyayari yan sa politika. Diba? Na may mga ligawang mangyayari, may numbers, nag-iipon ng numbers. Kasi ganyan talaga yung nangyayari sa politika, men. Nakakainis lang kasi na parang tingin nila, parang ay, ang pangit ng ganyan, ang pangit ng ganyan. Kaya akala mo naman hindi yan yung ginagawa ng koponan nila dati. Diba? Heist. Ang balitang ito. May nanliligaw daw sa ilang senador para bumaliktad at makonvict umano sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Paano kaya sila nanliligaw? Ang nanliligaw, wala mo kung sino. Di umano Di umano. At kung totoo ito, may 4 na pangalan ng biglang nabanggit. Si Senator Loren Legarda, si Senator Jingoy Estrada, at ang magkapatid na Villar, sina Mark Villar at Camille Villar. Pero bakit sila? Bakit sila ang sinasabing maaaring maging mahalagang boto sa isang... Actually, spoil ko kayo. Si Jingoy ngayon, nag-post yung admin niya sa Facebook page niya. Nag-greet siya ng happy birthday sa asawa ng Pangulo. Ewan ko kung tinimbrihan ba yun ni Jingoy na paki-greet nga si Lisa Marcos ng happy birthday. Parang ganyan ba. So, ang mga DDS naman, sobrang nagpapanik sila. Hoy, Jingoy, baka bumaliktad ka. Di nyo rin masisisi si Jingoy kung babaliktad siya kasi namang mapapala niya dun sa kulungan, di ba? Especially si Sara Duterte ngayon, kahit na hindi naman siya ma-convict ng Magic 16 senators pwede naman siyang tirahin ng ombudsman di ba? So parang walang kasiguraduhan. Tsaka yung kay Sara Duterte sobrang linaw niyan, parang grabe yung mga ebidensya niyan.
Sobrang overwhelming, hindi naman gawa-gawa yung mga ebidensya na yan dyan eh. Di ba? Eh, wala ngang masyadong nagagawa yung depensa dyan. Kasi sobrang hirap nga naman talagang i-defend. Laban na maaaring magdesisyon sa political future ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. At higit sa lahat, may nagbabago na bang paninindigan? O isa lamang itong usapin ng ingay sa gitna ng isang napakalaking laban sa politika? Dahil sa impeachment, ang boto lang ay maaaring magbago ng kasaysayan. Ang numbers game. Yun. Sa isang impeachment trial, hindi lamang argumento ang mahalaga, hindi lamang testimonya, hindi lamang emosyon. Ang pinakamalaking laban ay ang boto. At dito nagiging mahalaga ang numero. Dahil para magkaroon ng konviksyon, kailangan ng sapat na bilang ng senador na boboto laban sa isang impeached official. Kaya bawat senador, bawat posisyon, bawat pagbabago ng tono ay agad napapansin ng publiko. Pero dito nagsisimula ang tanong, sino ba ang maaaring mabago ang boto? Eh, ano naman yung mga sino yung mga kinukumbinsi? Umano, ha? At lagay Nako, may TV5 ba? Sobrang lakas mang copyright ng TV5 par. natin yung proper perspective na ito ay galing sa online article. Ayon sa mga kumakalat na ulat online, may mga personalidad umanong sinusuyo para bumaliktad at makatulong sa pagkakaroon ng boto para makonvict si VP Sara Duterte. Kabilang sa mga nabanggit si Senator Loren Legarda, Senator Jinggoy, Senator Mark at Senator Camille Villar. Pero bago tayo magbigay ng konklusyon, may isang mahalagang bagay. Yung mga Villar din naman kasi yung business nila is parang ano din eh. Eng-eng. Ay walang kumpirmasyon na may ganitong paghihikayat na nangyari. Hindi rin ito kinumpirma ng mga senador na nabanggit. Kaya ang tanong ngayon ay, bakit sila ang napili sa usapan? Base nga dyan sa online article na yan, Lord Johnny, sina Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Mark at Camille Villar daw. Yung mga kinukumbinsing yan, ang mga Actually, kung tutusin mo naman, sobrang dami naman talaga sa minority na pwedeng bumaliktad eh. Like si Robin Padilla, pwede niya namang i-teach yung ano eh. 'Di ba? Kung may iipit na talaga. Si Bato, hindi, I think si Bato solid yan. Si Bongo, parang I think mabigat-bigat kasi yung case ni Bongo par. Dahig kasi yun eh. 'Di ba? Tsaka tingnan na lang natin kung kaya bang maghipaglaro ng taguan ni Bongo gaya ni Bato. 'Di ba? Yung mga Cayetano din, kita niyo naman yung kaso ng mga Cayetanos is parang medyo nakapending pa lang. So may possibilities din talaga. 'Di ba? Na dadating sila sa sa ligawan, something like that. I don't know. Abangan na lang natin. senador na taga-minority block. Bakit sila? Sa politika, hindi lahat ng senador ay pare-pareho ang sitwasyon. May kanya-kanyang kasaysayan, may kanya-kanyang posisyon, may kanya-kanyang konsiderasyon. Si Loren Legarda isa sa mga veteranong personalidad sa Senado. Si Jinggoy Estrada naman ay matagal ng bahagi ng politika, habang sina Mark at Camille Villar ay kabilang sa isang kilalang political family. Kaya nang lumbas ang mga pangalan, natural na naging sentro sila ng usapan. Pero ang pinakamalagang tanong, ang boto ba ay nagpapago dahil sa pressure o dahil sa sariling pagsusuri ng isang senador? Kailangan kasi for context Pressure, hindi na dapat itanong yan. 'Di ba? Tsaka ano naman yan eh. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yung paglaki naman ng minority, 'di ba? Minority yung mga DTs dati, tapos naging majority pansamantala. Do you think yung paglaki ng minority dati, walang pressure din yun? Meron. 'Di ba? Or merong mga pangako. 'Di ba? Kasi nung time na yan, parang palabas na yung mga baho nila eh. 'Di ba? Yeah. sa mga kapatid, kailangan ng 16 votes to convict kay VP Sara base sa konstitusyon. Wala pa pong tugon dyan sina Senators Legarda na naka-medical leave sa Switzerland. Past week ay France, alam ko. Magiging Senator Mark Villar, wala pa rin comment. Senator Jinggoy na nakakulong. Ang no comment na nagpaingay. Mas lalong uminit ang usapan nang tanungin si Senator Camille Villar tungkol sa umunoy pagkukumbinsi sa ilang senador. Pakinggan pa natin ito. Ang sagot ay no comment. At dito nagsimula ang iba't ibang interpretasyon. Para sa ilan, ang pananahimik ay may ibig sabihin, pero para sa iba, ang no comment ay simpleng pag-iwas muna sa isang isyong hindi pa malinaw. Dahil hindi lahat ng katahimikan ay pag-amin at hindi rin lahat ng pagtanggi ay katotohanan. Kaya pinakamahalaga pa rin, ano ang ebidensya? Pero natanong ko kanina, Senator Camille Villar, at ito ang sabi niya. Ay, Sen, comment lang Sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am. Siskit din. Dapat din itong media natin. Huwag nilang i-spoil yung mga ganyan ba? Kasi bakit nyo pa tatanungin kung alam nyo naman na hindi sasagutin, di ba? Parang parang naudlot kapag tinatanong nyo kasi, di ba? Tsaka, yeah, I think yung no comment naman is, yan na yung pinaka-fair na sagot. Di ba? Kasi, I mean,
paying safe na na sagot. Kasi syempre kapag sasagutin nila yan na hindi, uulanin sila. 'Di ba? Kapag bumaliktad sila. Gaya ng mga DDS, yung pagbaliktad ni Villanueva. 'Di ba? Na parang walang tatalikod sa 13 kasi magiging traitor na yun pero tumalikod dalawa. So parang 'di ba binatikos ng todo ng mga DDS, 'di ba? So yeah, yung mga Villars naman kasi alam naman natin kung gaano sila ka-G, 'di ba? G, ganid, parang ganyan, 'di ba? Is yeah, I think at the pa rin natin is business pa rin, 'di ba? Yung importante sa mga Villar. Kasi I think yan na lang naman talaga yung reason kung bakit tumakbo pa si Camille at saka si Mark. Ano bang ginagawa nila Mark dyan? 'Di ba? Tapos yung mga naka-assign sila about pa or medyo connected ba dun sa mga business nila? 'Di ba? Maniwala pa ako kung wala silang hindi para sa business nila yung pagiging senador nila kung yung kukunin nilang mga pwesto hindi related sa business nila. Parang excuse na lang din yang mas mabuti na yung sila yung ilagay sa sa larangan na yan kasi mas kabisado nila maniwala. 'Di ba? Maniwala. Pero ba ang nasa likod nito? Dahil sa usaping ito, may lumalabas din pangalan. Si Senator Chis Escudero. May ilang nagtanong kung siya raw ba ang tinutukoy na namumpinsi. Pero mariing itinanggi ng tagapagsalita ng impeachment court na si Atty. Reggie Tongol ang ganitong aligasyon. Ayon sa kanya, hindi umano totoo na si Escudero ang gumagawa ng ganitong hakbang at ayon din sa ilang obserbasyon, ang tungkulin ng presiding officer ay tiyaking maging patas ang proseso. Ang nanliligaw, wala mo sino. Di umano Di umano, ay si Presiding Officer Chis Escudero. Ang sabi naman ng spokesperson ng impeachment Well, pwede naman yun. May possibilities naman yun na si Chis Escudero knowing na nga siya, galing nga siya sa sa majority, I mean sa minority dati, tapos nalipat siya sa majority, di ba? Possible yun na parang siya na lang yung bridge, di ba? To communicate both parties. Possible din yun. court na si Atty. Reggie Tongol, hindi raw totoo na nanliligaw si Escudero. Natawa pa nga dyan ang senador. Ito, ang sinabi dyan ni Atty. Tongol. That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya, sabi niya talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganung mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case. Ang laging tanong kay VP Sara ay, samantala, habang umiikot ang usapin tungkol sa boto, may isa pang malaking tanong. Dapat ba mismo si VP Sara Duterte ang humarap na sa impeachment trial? Ayon sa ilang panig ng prosekusyon, kung nais umano niyang mapabilis ang proseso, mas mabuting personal siyang dumalo at ipaliwanag ang kanyang panig. Pero ang panig ni VP Sara, ang kanyang mga abogado, ang may tungkuling humarap sa legal na proseso. At dito makikita ang dalawang magkaibang pananaw. Yan nga yung isa sa nalalabuan ako eh. Bakit kapag vice presidente, okay lang na hindi humarap, idadaan lang sa abogado. Tapos bakit kapag maliliit na tao lang, 'di ba? Baka mag-init pa yung mga senador diyan. Binabastos yung natin. Binabastos yung pag-iimbestiga natin. Hindi pumunta yung taong nasasaktal, hindi pumunta yung taong kinakastigo, ginaganyan yan. Kaya nga sometimes talaga maswerte pa rin kahit paano to si Sara Duterte kasi parang meron pa rin siyang privilege or parang meron pa rin siyang special treatment. 'Di ba? Dahil ba vice president siya? Yan yung hindi ko maintindihan talaga. Kaya nga minsan nasasabi ng mga kababayan natin na ang hustisya is para lang sa mga mayayaman. Hindi patas eh. Diba? Yan, papayagan natin. Tapos si Sara Duterte, para lang magmukhang hero, pupunta siya sa hearing ng kapatid niya. Like, pwede ba yan? Diba? Pupunta ka sa hearing ng kapatid mo, tapos sa hearing mo, hindi mo mapunta-puntahan. Diba? Pero lang kung hindi ka confident sa sarili mo. Daig pa pala nito si Marcos Sr. Diba? Si Marcos Sr., siya mismo yung nagtanggol sa sarili niya eh. Ito hindi niya kaya. 'Di ba? Dinadaan sa mga abogado niya tapos kapag hindi siya masatisfied, nang babato pa ng laptop.
Sa iba, ang personal na pagharap sa pagpapakita ng pananagutan para naman sa iba, karapatan ng isang akusado na dumaan sa tamang legal na estratehiya. And speaking of impeachment Strategiya. trial, mismo si VP Sara, gusto na raw mapabilis itong paglilitis. Pero sabi ni Atty. Lorna Capuna ng Constitution, kung gusto raw bumilis ang trial, dapat si VP Sara ang dapat magbuntat personal na magpaliwanag sa mga aligasyon laban sa kanya. Diba? Ang lakas talaga, diba? Ang bibigay pa ng comment. Hindi. Ito lang yung para, diba, syempre sa part natin, medyo nakakatawa talaga kasi parang inuuto lang tayo, diba? Na parang inuugag tayo sa mga statements. Pero, wag ka. Yung mga statement na yan ni Sara Duterte, sobrang solid niyan para sa mga DDS. Like, inano nila, wow, ang talino ni Sara Duterte, man. That's my idol. That's the eagle. Diba? Baka eagle kasi lugi. Eagle, lugi. Pars. Ito lang sana namin ay mapabilis yung proseso. Wag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Hindi naman ako apelado para sa impeachment court. So wala ako matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness, lahat yun ay trabaho. Pero higit Ha? Abogado ka. Di ba? Abogado ka. So, alam mo yan na mas maganda pa rin na nandun mismo yung nasasakdal. Di ba? Hindi yan about sa wala kang maitulong. Mas mabuti nga doon para ma-feel ng defense mo na ipagtanggol ka eh. Di ba? Ano yung pagtatanggol nila doon? Yung hangin mo, yung utot mo, di ba? Yung pangalan mo lang doon. Honorable Sara Duterte. Di ba? Magpe-presidente ka pa. Yan yung isa sa ironic or parang nakakatawang isipin. Like willing ka, 'di ba? Nag-announce ka na tatakbo kang presidente. Gusto mong pamunuan yung 100 million plus na mga Pilipino. Tapos hindi mo nga kayang harapin yung yung mga kaso mo eh. Ito nga dapat yung gawin ni Sara Duterte pang resume niya eh. Do you think, for example, pupunta si Sara Duterte sa Senate, mga hearings na yan, tapos yun, may panalo niya. Do you think hindi siya mananalong presidente niyan? Diba? Baka tambakan niya pa yung mga kalaban niya. Pero yun nga, nakakapanduda, bakit hindi niya maharap-harap? Siguro, takot siya na mabitag dun. Diba? Knowing siguro na sobrang overwhelming ng evidence. Iaasa na lang sa abogado. sa impeachment, may mas malaking aral dito. Dahil sa bawat political battle, may tukso, may pressure, may impluensya. At dito nasusukat ang integridad ng isang tao, hindi lamang sa kanyang posisyon, hindi lamang sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayang gawin ang tama kahit mahirap. Mga kapatid, sa gitna ng mga laban sa politika, may isang katotohanan hindi nagbabago. Ang tao ay maaaring magbago ng isip, ang tao ay maaaring magbago ng posisyon, pero ang Diyos, ang ating Panginoon Diyos ay nanatiling tapat. Sabi sa Kawikaan 29 verse 5, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay ligtas. Napakalalim na mensahe ito dahil minsan mas natatakot tayo sa opinyon ng tao kaysa sa katotohanan ng Diyos. Mas pinipili natin ang approval ng marami kaysa sa tama. Pero ang ating Panginoon Diyos ay tinatawag tayo mamuhay ng may katapatan. At higit sa lahat, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paglilingkod. Ang ating Panginoon Jesus ang tanging halimbawa. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video 2 is mula kay, sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama yung manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So, ewan ko kung naririnig nyo yung boses natin, paki-comment na lang sa baba. And yeah, kung mahina man, pagpasensyahan nyo na kasi yun nga, sobrang talaga dito, 3 AM, And then, yeah, sinisingit ko na lang talaga tong pagre-react na to. Di ko na kaya tong diba? Isabay sa trabaho ko, but yeah, wala kailangan nating bumoses minsan Especially dito sa mga nangyayari sa bansa natin na parang yung ibang mga kababayan natin nabablind lang ng political colors, di ba? Ng pagiging panatiko, like what the heck, di ba? Nasobrahan sa pagiging panatiko.
Ito din yung isa sa reason talaga kung bakit wala akong ano eh. Yung masyadong tawag dyan. Dinidikitan kasi mahirap ano eh, ma-plug as fanatics. Yeah. Mahirap. Ano yun nga, about nga doon sa, sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, Filipino IC. And courtesy rin sa News 5. So sana hindi tayo i-block ng News 5 ano. Sobrang ano pa naman yan. Selan ng mga yan. But yeah. Doon sa mga mga senador na babaliktad, which is hindi na nakakagulat yan. Kasi hindi yan magtatapos kay Villanueva. Hindi yan magtatapos kay Chis Escudero. Madadagdagan at madadagdagan yan. 'Di ba? Kasi yun nga, political pressure. Tapos yun siguro yung mga pangalan nila. Nakakalungkot man, pero ganyan talaga yung laro ng politika. Kung makikisama ka, is parang hindi ka pag-iinitan, hindi lalabas yung baho mo. Mantakin mo yung baho ni Legarda, hindi naman yan lumabas dati, tapos ngayon lumabas, something like that. So, every administration yan, meron talagang ganyan. Ewan ko nga ba't yung mga senador natin, para silang mga high-class people talaga, Like, dun pa nga lang sa sila yung mag-i-impeach ng politician. Parang malaking question na para sa akin, na sino ba tong mga taong to na, they're senators, but sino ba sila para mag-convict kung wala naman silang kakayahan or wala silang gaanong, background sa law. 'Di ba? Hindi sa pangmamalit sa kanila, pero supposed to be kasi yung impeachment na yan, dapat mga pure judges, 'di ba? Pure attorneys, yung magliliti sana dapat diyan kung gusto talaga nating makuha yung walang bias, 'di ba? Walang bias na result. Kasi di may iwasan na may bias pare. 'Di ba? Knowing na yung senators natin may minority, may majority. So meaning, meron silang political colors, 'di ba? Sa minority, halatang-halata naman. Team Duterte sila. Kahit naman nasabihin nila, we're impartial or whatsoever. Wala talaga. Makikita nyo yan after this impeachment trial. Like, for example, sobrang linaw ng evidence. Kita nyo naman, mga nakikita nyo dyan sa mga video sa hearings. 'Di ba? Makikita nyo dyan kung gaano kalalakas yung ebidensya, tapos biglang magno-no yung senador na mga Duterte. Nagiging senator judge na nga sila ngayon Senator judge defense. 'Di ba? Dine-defend nila yung nasasakdal. Okay lang naman kung magtanong sila kasi trabaho naman ng senator judge yan, pero yung aabot ka sa point na i-defend mo, tapos sasabihin mo na impartial ka, parang ang labo naman nun. 'Di ba? But anyways, sige na lang. Karma na lang din yung hahabol sa mga yan. 'Di ba? Kayo? Anong masasabi? Hindi, yung kay kay Jinggoy pala, tawa talaga ako doon. Nag-greet siya sa pinagpiestahan tuloy siya ng mga DDS. Yung mga DDS naman, galit na galit sila. Inaaway nila. Akala naman mababasa ni Jinggoy yan. 'Di ba? Di din natin alam. Baka meron din siyang cellphone doon, I don't know. So anyways, hanggang dito na lang muna. And then, kayo na din bahalang humusga. And then, that's it. So, sa yung araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.